So balik tayo dun sa mga naunang sinabi ko dahil botohan na, sino ang mga hindi dapat iboto. I-review lang tayo, yung mga laki sa layaw na mga elitista. Hindi nakatungtong sa lupa, hindi alam ang hirap at tunay na kalagayan na kanilang nasasakupan. Itong mga taong ito, pag walang eleksyon, hindi mo makitang nagdadalaw sa palengke at squatter. Wala yan sila sa mga nangangailangan. Pero pag eleksyon, andyan sila. Wag na wag niyong iboboto tong mga to. Wag. Ginagamit lang nila ang mamamayan. Okay? Yung mga laki sa layaw, laki sa disco, laki sa party. Ganito lang po kadali kunyari, yung mga pangalan ng mga kandidato, lagay nyo lang, lalabas yan sa Google, sino sila, ano yung ginagawa nila sa buhay. Hindi mahirap maghanap ngayon. Huwag ka lang tamad. Ang tamad, nakaka-stupid yan. Hawak mo cellphone, lagay mo pangalan. Makikita mo yung accomplishment niya. Makikita mo yung background niya. Hanap ka pa uli sa iba. Ganun lang. Para tayo magkamali. Number 2, yung ayaw magpa-lifestyle check, ayaw pa-check yung SALN, ayaw magpa-drug test. At lahat ng mga kakampi nito, huwag niyo iboto. Dahil kung ano ang leader, yun din ang follower. Ako dito, hindi ako takot na tao, hindi ako duwag. Ayoko ng mga follower kong duwag. Ayoko mga leaders na duwag. Kaya pag may leader ako, takot sa patay. Tapos may namatayan. Lapit ko, titigan mo. Hanggang hindi kumikindat, huwag kang aalis. Titigan mo yung patay. Kaya huwag kayo magiging leader kung takot kayo sa patay. Kasi dadalahin ko kayo talaga doon. Kasi kung ano ang leader, yun din ang member. Hindi pwedeng, baka naman matino yan. Hindi. Birds of same feather, flock together. So, lifestyle check. Paano ngayon, hindi naman tayo autoridad, mag-lifestyle check. Ganun pa rin. Google pa rin. Saan ba nakatira tong taong ito? Ano ba ang kanito? Ano itsura ng bahay niya? Ilan kotse niya? Mag-research kayo. Andali. Para wag tayo mabudol. Para malaman natin sino ba talagang yung may pera, yung biglang mga yumaman. Alamin nyo. Number 3, yung mga ayaw umalis sa kapangyarihan na parang hindi mamamatay, kanila na tong bansang ito, kanila na yung kapangyarihan sa bansang ito. Hindi lang dito sa Pilipinas. Pag nanood kayo ng international news, yung sa Indonesia, bumalik na naman yung mga 25 years na naghari doon sa Turkey. Ang tanda na ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Grabe, sabi ko, parang hindi mamamatay to. Parang yung kwento ng Biblia, si Herodes, lahat ng kokontra, patay. Lahat ng, pati anak niya, magiging hari ka, patay. Anak ha? Asawa. Grabe yung kakorupsyon sa kapangyarihan. So, yung ayaw umalis sa kapangyarihan, paalisin nyo. Paalisin nyo. May kapangyarihan kayong bumoto kung hindi dadayain. Number 4, yung ginagamit lang mahirap pag eleksyon, yun, nabanggit ko na kanina. Pag eleksyon, nasa palengke at nasa squatter. Pero pag walang eleksyon, hindi mo makita. Makikita mo lang sa mga mahamahaling concert. Doon kayo magkita-kita. Number 5, huwag iboto ang mga traidor at kakampi ng mga traidor. Kung traidor ka sa kaibigan mo, magiging traidor ka rin sa bayan. Ang ahas, hindi nagpapalit ng pagiging hayop, nagpapalit lang yan ng balat. Pag ang ahas nagpalit ng balat, ibig sabihin lumaki yan. Pero ahas pa rin yan. Liwanag? Yung marami nang ninakaw sa kabanang bayan, magnanakaw pa ulit yan. Okay? May record ng pagnanakaw yan eh. Lalo na yung napalaya lang dahil nagpalit ng gobyerno. Nakasuhan ngayon. Kasi iniintay lang ng mga politiko, sige, magpakulong tayo ngayon. Pag nanalo naman yung kaibigan natin, lalabas din naman tayo eh. Maayos din yung kaso natin. At madideklara tayong walang sala. Ganun ang gobyerno natin. Ganun ang bansa natin. Wala tayong magagawa eh. Kaya magpakulong ka ng 5 taon, 6 na taon, pag nagpalit ng presidente, laya ka na. Pero mag-isip tayo kung ito napatunayang nagnakaw, kahit nagpalit pa ng gobyerno, huwag mo na iboto. Ang magnanakaw, magnanakaw ulit. Ang magtiwala sa magnanakaw yan, pinatira mo sa bahay, tas ninakawan ka, iyak ka. Iyak ka. Pinatira mo, nagtiwala ka sa magnanakaw eh.
Pang-7, yung mga walang paninindigan na politiko. Yung mga political survivor, yung mga may negosyo na kailangang proteksyonan, kung sino nakaupo, nandun sila. Yung mga political chameleon, mga hunyango, palipat-lipat ng partido. Kung wala kang paninindigan sa sarili mong buhay, paano mo paninindigan ang bansang ito? Huwag niyo iboto. Yung tuwing eleksyon, gumagawa ng kaso sa mga kalaban kasi wala namang plataforma. Tuwing may eleksyon, may kaso ka na naman. Hindi, ito pa rin yun noon eh. Baka pwede na yan. Alam niyo naman yung mga tao yan, di ba? Nag-quoted atas, tinidor lang daw kinuha. Yung mga ganyang tao, wala tayong mapupuntahan dyan. Sino ang dapat iboto? Ito yung mga dapat yung iboto. Yung mga taong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Yung may pagmamahal sa bayan, kahit masakripisyo pa yung sarili, basta yung bayan umayos. Okay? Hindi niya hayaan na masira ang bansa, sisirain niya ang mga sisira sa bayan. Pag ang leader hindi kayang gawin ito, wala kang kwentang leader. Kaya mo isakripisyo sarili mo para yung nasasakupan mo ay umayos. Hindi self-seeking, hindi selfish. Ang mga leader ngayon, isasalba ang sarili, hindi baling mapahamak yung kanilang mga tauhan. Hindi baling mawala yung mga sundalo mong 44, basta ikaw okay lang. Hindi ganun. Ang leader, ako, sagot ko lahat yan. Yun ang tunay na leader. Basta yung bansa, umayos. Kagaya nga, galit na galit yung may namatay na 43. 43 lang naman talaga daw eh. Pero yung naligtas, milyon ang natulungan. Dahil sa masasama ng Romans 13:1 na ang mga authority para matakot ang masama, yun ang tama. Number 2, kung senador at congressman ang iboboto nyo ngayon, kasali sila sa botohan, di ba? Anong tawag sa kanila? Mambabatas o mambubutas? Ha? Mambabatas, di ba? Sana ha, hindi ko kayo pinipilit, binibigyan ko lang ng guidance, sana may alam sa batas. Kung hindi man lawyer yan, may alam yan sa batas. Kung ang alam niyan sumayaw at kumembot at kumending, anong gagawing batas niyan? Ha? Kumanta, mamigay ng sakit sa ulo. Mahal ko lang Pilipinas, kung hindi, iniwan ko na to eh. Mambabatas po ang mga senador, tagagawa ng batas. Kaya sila nag-iimbestiga, hindi para maging prosecutor, hindi nila trabaho yon. Kaya sila nag-iimbestiga in aid of legislation para makagawa ng batas. Eh kung walang alam sa batas, paano nga to? Kaya mga illegal yung ginagawa kasi walang alam sa batas. Kaya imbis na mambabatas, mambubutas. Isa-isahin nyo yung mga tatakbong senador, ha? Isa-isahin nyo. Ano ang edukasyon nito? Tingnan nyo kung sino yung mga lawyer. Tingnan nyo, ha? Hello? Kasi ang priority natin, mahalang bansa. Pangalawa, may alam sa batas. Hindi alam sumayaw at kumembot. Ang gagawin yan dun. Magaling umarte yan. Okay. Hindi ka naman ang artist sa Senado, ha? Galing mo umarte sa screen, pero sa Senado, wala kang masabi. Kasi wala ka alam. Number 3. Yung marami ng mabuting nagawa sa bayan, ito yung iboboto nyo. Yung marami nang nagawa. So, pag binuksan nyo sa Google, itong pangalan nito, ano yung ginawa? At yung ginawa niya, siguraduhin natin nakatulong sa bayan. You decide. You decide, use your brain. Use your brain. Don't use your emotion. Ang puso walang utak. Ito ang utak. Gamitin ang utak. Kung gusto nyo maging komunista tayo, iboto nyo sila. Kung gusto nyo gumulo ang bansa, iboto nyo alyansa. Gusto nyo umuwi si Duterte, laban. Pero gusto nyo tama, yung tinuro ko, balikan nyo, gawin nyo. Amen?